May mga sandali sa buhay na tila ang langit ay nananahimik. Mananalangin ka ng buong puso, ngunit parang walang sagot na dumarating. Maghihintay ka ng tanda, ngunit ang tanging naririnig mo ay katahimikan. At sa unang 3 segundo ng katahimikang iyon, nagsisimula ang tanong sa puso mo, iniwan na ba ako ng Diyos? O may mas malalim siyang nais ipahayag? Sa Biblia, maraming lingkod ng Diyos ang dumaan sa ganitong karanasan. Si David ay umiyak at nagtanong kung nasaan ang Diyos sa gitna ng kanyang paghihirap. Si Job ay nanahimik ang langit habang sinusubok ang kanyang pananampalataya. Si Jesus mismo ay sumigaw sa krus at tila walang agarang tugon mula sa Ama. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman kawalan ng kanyang presensya. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat mensaheng ibinabahagi dito ay para sa pusong naghahanap ng liwanag. Ang bawat salita ay paalala na ang Diyos ay buhay at kumikilos. Kung ikaw ay napapagod at pinanghihinaan ng loob ang video na ito ay para sa iyo, manatili ka at pakinggan ang nais iparating ng Panginoon sa iyong puso. Kapag tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin na siya ay malayo. Minsan siya ay nagtuturo sa atin na magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Minsan hinuhubog niya ang ating karakter sa pamamagitan ng paghihintay. Minsan pinapalalim niya ang ating pananampalataya sa gitna ng dilim. Kadalasan inihahanda niya tayo sa isang sagot na mas dakila kaysa sa ating hinihiling. Sa video na ito, ating tatalakayin ang 6 na mensaheng dapat mong malaman. Ito ay mga katotohanang hango sa Biblia at sa karanasan ng pananampalataya. Mga mensaheng magpapaalala sa iyo na ang Diyos ay tapat magpakailanman. Mga salitang babago sa paraan ng iyong pagtingin sa katahimikan ng langit. Manatili ka hanggang dulo at hayaan mong ang Diyos mismo ang magsalita sa iyo. Unang mensahe, ang katahimikan ng Diyos ay hindi pagtalikod kundi presensya. Kapag nananahimik ang Diyos, madalas iniisip ng tao na siya ay lumalayo at tila hindi na nakikinig sa panalangin. Maraming puso ang napupuno ng takot at pagkalito kapag walang agarang sagot kahit taimtim at paulit-ulit ang pagdarasal. Sa ganitong sandali, dumarating ang pagdududa kung mahal pa ba tayo ng Diyos o nakalimutan na niya tayo. Ngunit malinaw na itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay hindi nagbabago at kailanman ay hindi nagpapabaya. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng pag-ibig kundi bahagi ng mas malalim niyang layunin para sa atin. Sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, makikita na ang katahimikan ay mahalagang bahagi ng paglalakbay ng pananampalataya. Si David ay maraming beses na naghintay habang tila walang sagot ang Diyos sa kanyang mga hinaing at luha. Sa kabila ng kanyang takot at sakit, pinili niyang magtiwala sa katapatan ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na sirain ng katahimikan ang kanyang pananampalataya at pag-asa. Sa halip, ginamit niya ito upang mas makilala ang puso ng Diyos at lalong lumapit sa Kanya. Psalm 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Ang talatang ito ay nagbibigay katiyakan na ang Diyos ay lalong malapit kapag ang puso ng tao ay sugatan at wasak. Kapag pakiramdam mo ay nag-iisa ka at walang nakakaunawa sa bigat ng iyong dinadala, ang Diyos ay naroon. Kahit tahimik ang langit, ang presensya ng Diyos ay gumagalaw sa pinakaloob ng iyong pagkatao. Ipinapakita ng talatang ito na ang katahimikan ng Diyos ay hindi pag-iwan kundi tahimik na pag-aaruga. Ang katahimikan ng Diyos ay pagkakataon upang mas matutong makinig ang ating puso at kaluluwa. Hindi lahat ng sagot ay dumarating sa paraang inaasahan ng tao. Minsan ang sagot ng Diyos ay kapayapaan na pumupuno sa puso. Kahit hindi nagbabago ang sitwasyon, minsan ito ay lakas na biglang ibinibigay upang magpatuloy ka kahit pakiramdam mo ay ubos ka na. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Diyos na siya ay kumikilos kahit wala tayong naririnig na salita. Kung ikaw ay dumaraan ngayon sa panahong tila tahimik ang Diyos, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang katahimikan na ito ay hindi wakas kundi bahagi ng paghahandang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay yugto kung saan hinuhubog niya ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Magpatuloy ka sa panalangin kahit pakiramdam mo ay wala kang naririnig na sagot. Sa takdang panahon, magsasalita ang Diyos
at mauunawaan mo na sa katahimikan, siya ay palaging nariyan. Ikalawang mensahe. Ang katahimikan ng Diyos ay panahon ng paghuhubog. Kapag tahimik ang Diyos kadalasan, ay may mas malalim siyang ginagawa sa loob ng ating puso at isipan, hindi man agad nakikita ng ating mga mata. Ang kanyang pagkilos ito ay tunay at patuloy na nangyayari. Sa mga sandaling ito, unti-unting hinuhubog ng Diyos ang ating karakter, pananaw at pananampalataya. Inaalis niya ang mga ugaling na sanay lamang umasa sa mabilis na sagot at agarang biyaya. Tinuturuan niya tayong magtiwala sa Kanya kahit walang malinaw na kasiguraduhan sa ating sitwasyon. Maraming tao ang naghahangad ng agarang tugon, ngunit ang Diyos ay mas nakatuon sa ating espiritual na paglago. Mas mahalaga sa Kanya kung ano ang nagiging anyo ng ating puso habang tayo ay naghihintay. Sa katahimikan natututo ang tao na magpakumbaba at kilalanin ang lubos na kapangyarihan ng Diyos. Dito sinusubok kung ang pananampalataya ay nakaugat sa Diyos mismo o sa mga biyayang inaasahan natin. Ito ang panahon kung kailan ang pananampalataya ay nagiging mas totoo, mas matatag, at mas malalim. James 1 verse 4. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapakita na ang paghihintay ay may mahalagang layunin sa plano ng Diyos. Ipinapaalala nito na ang katahimikan ay bahagi ng proseso upang tayo ay maging ganap at buo. Hindi hinahayaan ng Diyos ang katahimikan upang tayo ay panghinaan ng loob, kundi upang tayo ay ihanda. Sa bawat araw ng paghihintay, may tinatapos siyang gawain sa ating pagkatao at pananampalataya. Sa panahong tahimik ang Diyos, natututo tayong magtiyaga. Kahit mahirap at masakit ang ating pinagdaraanan, hindi madaling maghintay, lalo na kapag ang puso ay pagod at puno ng mga tanong. Ngunit sa ganitong sandali nahahayag kung gaano kalalim ang ating relasyon sa Diyos. Hindi na tayo nananalig dahil may nakikitang sagot, kundi dahil kilala natin kung sino ang Diyos. Ito ang uri ng pananampalataya na nagbibigay kaluwalhatian at kagalakan sa Panginoon. Kung pakiramdam mo ngayon ay hinuhubog ka ng Diyos sa gitna ng katahimikan, huwag kang matakot o manghina. Ang bawat luha, ang bawat paghihintay, at ang bawat tahimik na panalangin ay may halaga sa kanyang mga mata. May inihahanda siyang mas malalim na biyaya at mas malinaw na direksyon para sa iyong buhay. Magtiwala ka sa proseso ng Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang bunga ng iyong pagtitiis. Sa tamang panahon, maunawaan mo na ang katahimikan ay patunay ng kanyang tapat at mapagmahal na paggabay. Ikatlong mensahe. Ang katahimikan ng Diyos ay paanyaya sa mas malalim na panalangin. Kapag nananahimik ang Diyos, madalas ay tinatawag niya tayo upang lumalim hindi lamang sa panalangin, kundi pati sa relasyon sa Kanya. Hindi sapat ang maraming salita kung ang puso ay hindi lubos na bukas at handang makinig sa tinig ng Diyos. Sa gitna ng katahimikan, natututo tayong manalangin hindi lamang upang humingi ng sagot, kundi upang makasama siya. Dito unti-unting hinuhubog ng Diyos ang ugnayang nakabatay sa pagtitiwala at hindi lamang sa pangangailangan. Ang katahimikan ay paanyaya upang ang panalangin ay maging buhay na pakikipag-usap at hindi lamang nakasanayang gawain. Maraming mananampalataya ang nasanay na magsalita sa harap ng Diyos tuwing may problema, ngunit sa panahon ng katahimikan, tinuturuan niya tayong tumigil at bigyan ng puwang ang kanyang presensya. Sa ganitong paraan, mas naririnig natin ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa ating konsensya at kalooban. Hindi palaging sumasagot ang Diyos ayon sa ating hinihingi o inaasahan, ngunit palagi siyang nagsasalita ayon sa tunay na pangangailangan ng ating kaluluwa. Jeremiah 29 verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang talatang ito ay malinaw na paalala na ang Diyos ay natatagpuan ng pusong taimtim at buo ang paghahanap. Kapag ang panalangin ay nagmumula sa buong puso, ang katahimikan ay nagiging daan patungo sa mas malalim na ugnayan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi nagtatago, kundi naghihintay na siya ay hanapin ng may pananampalataya. Sa mas malalim na panalangin, mas nagiging malinaw ang presensya at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang katahimikan ng Diyos ay nagtuturo sa atin na pakinggan ang banayad na tinig ng Espiritu Santo. Hindi lahat ng mensahe ng Diyos ay dumarating sa malakas at agarang paraan na inaasahan ng tao. Minsan ito ay kapayapaang dahan-dahang pumupuno sa puso sa gitna ng takot at pagkalito.
Minsan ito ay paalala na magtiwala at magpatuloy kahit walang malinaw na kasagutan. Sa ganitong paraan ang panalangin ay nagiging bukal ng lakas, direksyon at pag-asa. Kung pakiramdam mo ngayon ay tahimik ang Diyos, mas palalimin mo ang iyong panalangin at pagninilay. Huwag kang panghinaan ng loob dahil ang katahimikan ay hindi pader kundi pintuan patungo sa Kanya. Maglaan ka ng oras upang manahimik at makinig sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang tinig ng Diyos sa pusong handang sumunod at magtiwala. At sa tamang oras ang panalangin mo ay magbubunga ng liwanag, kapayapaan at bagong pag-asa. Ika-4 na mensahe. Ang katahimikan ng Diyos ay paghahanda sa mas dakilang sagot. Kapag nananahimik ang Diyos, kadalasan ay inihahanda niya ang isang mas dakila at mas makabuluhang sagot sa ating mga panalangin. Hindi agad dumarating ang tugon sapagkat may mas malalim siyang ginagawa sa likod ng mga pangyayaring hindi natin nakikita. Ang Diyos ay hindi nagmamadali dahil ang Kanyang oras ay palaging sakto at perpekto ayon sa Kanyang kalooban. Sa gitna ng katahimikan, tinuturuan niya tayong maghintay ng may pananampalataya at hindi magpadala sa takot. Ito ang panahon kung saan inihahanda rin niya ang ating puso upang maging handa sa Kanyang sagot. Maraming beses ang mga hinihingi natin ay hindi pa naayon sa ating espiritual na kalagayan. May mga sagot ang Diyos na nangangailangan muna ng mas matibay at mas hinog na pananampalataya. Sa katahimikan, unti-unti niyang inaalis ang ating pagmamadali at makasariling kagustuhan. Hinuhubog niya tayo upang tanggapin ang Kanyang kalooban, kahit ito ay taliwas sa ating sariling plano. Sa ganitong paraan, ang sagot ng Diyos ay nagiging tunay na pagpapala at hindi pasanin. Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." Ang talatang ito ay malinaw na nagpapaalala na ang isip at plano ng Diyos ay higit na mataas kaysa sa isip ng tao. Kapag tahimik ang Diyos, inaanyayahan niya tayong magtiwala sa Kanyang karunungan at hindi sa sariling unawa. Hindi lahat ng tila pagkaantala ay tanda ng pagtanggi mula sa Diyos. Minsan ang katahimikan ay paghahanda para sa sagot na higit sa ating inaasahan. Sa katahimikan ng Diyos, natututo tayong maghintay ng may pag-asa at matibay na pananampalataya. Ang paghihintay ay hindi pag-aaksaya ng oras, kundi mahalagang bahagi ng plano ng Diyos sa ating buhay. Dito natutunan ng puso na umasa sa Diyos at hindi lamang sa sariling lakas at kakayahan. Sa bawat sandali ng katahimikan, mas lalong lumalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ito ang paghahandang nagbubunga ng mas malinaw at mas makapangyarihang sagot sa tamang panahon. Kung ikaw ay nasa yugto ng matagal na paghihintay, huwag kang mawala ng pag-asa at lakas ng loob. Ang katahimikan na nararanasan mo ay patunay na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo siya nakikita. May inihahanda siyang sagot na mas angkop at mas makabubuti para sa iyong buhay. Magpatuloy ka sa panalangin at pananalig kahit tila mabagal ang takbo ng panahon. Sa takdang oras, ang sagot ng Diyos ay darating na puno ng biyaya, kapayapaan at malinaw na layunin. Ika-5 mensahe. Ang katahimikan ng Diyos ay pagsubok sa tunay na pananampalataya. Kapag tahimik ang Diyos doon, tunay na nasusubok kung gaano katibay at kalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Madaling magtiwala sa Diyos kapag may malinaw na sagot at agarang himala na agad nating nakikita. Ngunit kapag wala tayong naririnig at tila walang nangyayari doon, nahahayag ang tunay na kalagayan ng ating puso. Sa gitna ng katahimikan, nasusukat kung ang pananampalataya ay nakasentro sa Diyos mismo o sa mga biyayang inaasahan. Ito ang sandaling inaanyayahan tayong magpatuloy sa pananampalataya kahit walang katiyakan sa ating sitwasyon. Maraming tao ang sumusunod sa Diyos dahil sa mga biyaya at kaginhawaang natatanggap. Ngunit sa panahon ng katahimikan, nalalaman kung sino ang mananatiling tapat kahit mahirap at masakit ang dinaranas. Dito nasusubok kung ang pagsunod ay bunga ng tunay na pag-ibig sa Diyos o simpleng paghahangad ng pagpapala. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng taong perpekto, kundi pusong tapat na patuloy na nananalig sa Kanya. Sa katahimikan, hinuhubog niya ang pananampalatayang hindi madaling matinag ng pagsubok. Hebrews 11 verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapaliwanag na ang tunay na pananampalataya ay pananalig kahit walang nakikitang ebidensya.
Kapag tahimik ang Diyos ang pananampalataya, ay mas lalong nasusubok at pinapalakas. Hindi kailangan ng agarang patunay upang magtiwala sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Sapat na ang katiyakan na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako sa tamang panahon. Sa katahimikan, natututo tayong maglakad sa pananampalataya at hindi lamang sa nakikita ng ating mga mata. Hindi laging malinaw ang landas na tinatahak natin, ngunit malinaw ang katapatan ng Diyos na gumagabay. Dito natututo ang puso na magpahinga sa mga pangako ng Panginoon kahit may takot at alinlangan. Kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari, patuloy pa rin tayong sumusunod sa Kanya. Ito ang uri ng pananampalataya na nagbibigay kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Kung pakiramdam mo ngayon ay sinusubok ang iyong pananampalataya, huwag kang matakot o manghina. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi parusa, kundi pagkakataon upang mas lumago ang iyong pananalig. Hindi ka sinusubok upang bumagsak, kundi upang maging mas matatag at mas handa. Magpatuloy ka sa pagtitiwala, kahit mabigat at mahirap ang iyong pinagdaraanan sa ngayon. Sa huli, ang pananampalatayang dumaan sa pagsubok ay magbubunga ng tagumpay, tibay at bagong pag-asa. Ika-6 na mensahe. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman walang layunin. Kapag tahimik ang Diyos, madalas iniisip ng tao na walang nangyayari at tila nakatigil ang kanyang buhay. Ngunit sa katotohanan ng katahimikan ng Diyos ay laging may kaakibat na banal at makapangyarihang layunin. Hindi kumikilos ang Diyos ng basta-basta, sapagkat ang bawat sandali ay bahagi ng kanyang perpektong plano. Sa bawat yugto ng katahimikan, may hinahandang aral, direksyon at pagbabago sa ating puso at pananaw. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng kilos, kundi bahagi ng mas malaking disenyo ng Diyos para sa ating buhay. Maraming beses nais ng tao na agad maintindihan ang lahat ng dahilan sa likod ng kanyang pinagdaraanan. Ngunit ang Diyos ay humihiling ng mas malalim na pagtitiwala kahit hindi pa malinaw ang kanyang ginagawa. Sa katahimikan, natututo tayong sumuko sa ating sariling unawa at umasa sa karunungan ng Diyos. Dito natin napagtatanto na hindi natin kontrolado ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Sa halip, tinuturuan tayong magpahinga sa katotohanang ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan. Romans 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang talatang ito ay nagbibigay ng matibay na katiyakan na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa lahat ng sitwasyon. Kahit sa mga panahong tila tahimik ang Diyos, ang kanyang kamay ay kumikilos ng lihim ngunit makapangyarihan. Ipinapakita nito na walang luha, walang sakit, at walang paghihintay ang nasasayang sa harap ng Diyos. Ang lahat ng ito ay ginagamit niya upang magbunga ng kabutihan sa mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Sa katahimikan ng Diyos, mas malinaw nating nauunawaan ang Kanyang layunin sa tamang panahon. May mga bagay na hindi agad natin mauunawaan, ngunit kalaunan ay nagiging malinaw sa ating isipan. Doon natin napagtatanto na ang mga panahong tahimik ang Diyos ay mahalagang yugto ng paghahanda. Mga sandaling hinuhubog niya ang ating pananampalataya, karakter at lubos na pagtitiwala sa Kanya. Sa paglipas ng panahon, makikita natin na ang katahimikan ay naging daan ng biyaya at pagbabago. Kung ikaw ay dumaraan ngayon sa panahong tila tahimik ang Diyos, huwag kang mawalan ng pag-asa at lakas ng loob. Ang katahimikan na iyong nararanasan ay hindi kawalan ng direksyon, kundi bahagi ng plano ng Diyos para sa iyo. May layunin ang bawat paghihintay, bawat luha, at bawat panalangin na tila walang agarang sagot. Magtiwala ka na ang Diyos ay patuloy na gumagawa kahit hindi mo siya naririnig o nakikita. Sa takdang panahon, mauunawaan mo na ang katahimikan ng Diyos ay puno ng pag-ibig, karunungan at banal na layunin. Ang katahimikan na iyong nararanasan ngayon ay maaring mismong sandali na siya ay pinakamalapit sa iyo. Habang ikaw ay nagdadasal at naghihintay, ang langit ay kumikilos sa paraang hindi agad nakikita ng mata. Ang Diyos ay gumagawa sa katahimikan, tulad ng binhing unti-unting tumutubo sa ilalim ng lupa. At sa tamang panahon, ang kanyang kalooban ay lilitaw na may kapangyarihan at liwanag. Huwag mong hayaan na ang katahimikan ay maging dahilan ng iyong paglayo sa Diyos. Sa halip, hayaan mong ito ay maging tulay upang mas lalo kang lumapit at magtiwala sa Kanya. Alalahanin na ang mga pinakamatitibay na pananampalataya ay hinubog sa mga sandaling walang kasiguraduhan.
Ang Diyos na nagligtas kahapon ay siya ring Diyos na kumikilos ngayon at siya rin ang Diyos na tutupad sa kanyang pangako bukas. Kung ikaw ay pagod na sa paghihintay, alalahanin na ang Diyos ay hindi nahuhuli at hindi nagkakamali. Kung ikaw ay nasasaktan, alalahanin na siya ay malapit sa mga pusong wasak. Kung ikaw ay nalilito, alalahanin na ang kanyang karunungan ay higit sa ating unawa. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi wakas, kundi simula ng mas malalim na gawa ng Diyos sa iyong buhay. Manalig ka at manatili dahil ang Diyos ay tapat, magpakailanman. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ibahagi mo ang mensaheng ito sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at lakas ng loob. Maaring ang video na ito ang sagot sa panalangin ng isang pusong nawawalan ng pag-asa. Sama-sama nating ipalaganap ang salita ng Diyos sa panahong maraming nangangailangan ng kanyang liwanag. Hanggang sa muli, magtiwala ka sa Diyos kahit siya ay tahimik dahil siya ay palaging gumagawa